Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ito pong mga red tagging na tinatawag. Uulitin naman natin. May pagkakataon kayo na i-condemn ninyo yung CPP-NPA, yung pong mga nasa kaliwa, tinatawag na legal trans. Si Joe Maciso naman nagsimula noon. Huwag na kayo kasing tanggi ng tanggi. Tinatanggi nyo na hindi kayo kaugnay sa CPP-NPA. At the same time, sinasabi nyo namang hindi sila kalaban. O ano ba? Ano ba logic doon? The logic is, kung hindi nyo kalaban, kakampi nyo. O ano ba? Ang gusto nila, ipagsak ang gobyerno sa pamamagitan ng sandatang labanan. So, ibig sabihin, kasama kayo doon. Armed struggle. Ginagamit nyo lang yung legal front. Hindi po ba? Kasi itong si Ato Reyes, dun sa hearing ng Senado, yun daw ginagawang tagging. Yun daw armed struggle, hindi naman daw necessarily terrorist. O ipagpalagay natin not necessarily terrorist. Ang problema nga, Ato Reyes, yung ginagawa nga ng CPP-NPA, terrorist activities nga. Pero mo, mag-extort ka. Tapos, bobombahin mo, papatay ka ng mga inosente. Ano ba tawag mo dun? Hindi naman gobyerno kalaban mo, mga civilian eh. O, hindi ba terrorismo na yun? Yun. Buti pa mag-aaral ka rin sa College of Law, sama kayo ni John Nery. Matuto kayo. Huwag lang kayong mag-enroll sa klase ko kung ako'y bumalik sa pagtuturo. Mahirapan kayo. Anyway, puntahan po natin yung iba namang paksain. Ano bang magandang ipaksa sa inyo? Itong si Antonio Contreras. Mukhang bumalik na naman siya sa pagka-anti-Duterte. Samantala, pinupuri lang natin nung isang araw eh. Ngayon, iba na naman ang sinasabi niya. Pareho niya, binan natin yung dalawang presidente at vice-president. We have a president and a vice president who are at each other's throats, acting like immature children quarreling not over some significant policy difference, but simply about a petty issue of taking credit for ironically helping people during a disaster. Ito daw dalawa, para mga bata. Away daw ng away, hindi naman daw tungkol sa policy differences, kung hindi daw sa pagtulong. O, ikaw naman, kala ko ba, napuri na nga kita, medyo malalim na yung analysis mo dun sa away in close in quotation marks ng dalawa. Ngayon, iba na naman sinasabi mo. Tapos sinasabi mo na may verbal diarrhea. Si Presidente Duterte when he's cured BP Lenny. Alam mo, Tony, palagay ko, suriin mo maigi. Alam ko na, may suggestion ako sa'yo. Basahin mo yung article ko ngayon. Doon lumabas sa Daily Tribune. Sinuri ko si Vice Presidente dyan. Title ko nga eh. The VP Disconnect and an Attempt at Political Relevance. Basahin mo yun. O, saka kasumulat ulit. Kaya, will not spend time with your obviously biased article against the two or against what you perceive to be a childish feud. Ito naman siya, ano naman sinasabi niyan? Parang meron akong nabasa sa kanya. Sabi po niyan makabenta. He will daw defy. Biro niyo, defy He will defy wearing a face shield or a face mask. Kasi
Wala naman daw scientific finding na ito'y makakatulong. Yan ang problema naman sa iyo eh. Tapos sabihin mo pa, hindi mo nakakita yung mga IITF, AID member. Palagi nga nakasuot eh. Yan. Hindi ako nagkakamali, UP din to. Alam mo, yung pagsusuot ng face mask and face shield, pinag-aralan na ito ng mga scientific, mga doktor. Paulit-ulit na nga, hindi ba si Dr. Fauci considered to be the leading internist sa buong mundo? Yun na nga sinasabi, may findings talaga. Kaya sumunod ka na lang, biro mo sabi niya, I will defy. Ibig sabihin, willing siyang i-demanda siya. O sige, isubukan mo. Bibisitahin kita sa kulungan. Pero gusto ko pong i-discuss sa inyo, may nabasa tayo kagabi, madaling araw. May bagong desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos. Ito'y kaugnay pa rin sa mga safety protocols. Ano po ba itong binabanggit natin? Tatandaan nyo, pinagbawal yung mga pagkukumpulan sa mga lugar. At siyempre, nasama po yung simbahan. Kasi nagkukumpulan tong paglinggo araw ng either pagsimba or pagsamba. Dun sa Amerika, sa New York, ito pong si New York Governor Andrew Cuomo, nag-issue ng kanyang executive order. Sabi niya, yung mga simbahan, kailangan clean-classify niya. Merong red zone, orange zone. Yung red, 10 tao lang ang pwedeng pumasok dyan magsimba. Yan naman, orange, 25 lang syempre, yung mga Katoliko doon, at saka yung isa pa, meron pa isang grupo, mga Jewish, Orthodox Church. File sila ng kaso. Mingi sila ng injunctive relief. Ibig sabihin, pigilan. Kasi sabi nila, masyado naman kayong, discriminatory yung ginagawa nyo, harsh masyado yung, bakit naman kami pinagbabawalan nyo sa gagawin mo lang 10, 25. Pero yung iba, like, punta sa grocery, sabi unlimited, pwedeng pumunta rin kahit na ilang tao, doon nga nagkukumpulan. Samantala nga naman yung doon daw sa kanila sa New York. Talaga nag-observe sila ng safety protocols at wala daw kasaysayan na nagkaroon ng sakit ng hawaan ng COVID. Bakit naman, sabi niya? Ibig mong sabihin, sabi ng isang justice, bawal kang magsimba. Nililimit mo yung 10 tao, pero hindi bawal na mamili ka ng wine, mamili ka ng ganito, ng ganyan. Marami kayo. Sabi niya, hindi pa pwede. Sabi ng Korte Suprema, mali naman niya. Kailangan, kahit may COVID, sabi niya, yung saligang batas, hindi pa pwedeng tapo natin. Sabi ng saligang batas, kailangan may freedom ang exercise ng reliyon. Hindi pa pwede na yung regulasyon are far more restrictive than any COVID-related regulations that have previously come before the court. Much tighter, kumbaga. Bakit ini-strictuhan mo itong mga nagsisimba? Samantalang yung iba, na mas matindi pang ang maraming taong pumupunta, okay sa inyo. Hindi mali yun. Pero alam nyo, kinokonekta kasi nila ito dun sa yung bagong appointed na justice. Kasi yun po conservative yun Kaya ito si Governor Cuomo, nagrireklamo. Sabi niya, parang sinasabi ng US Supreme Court, iba na kayong Supreme Court ngayon kasi ilang linggo pa lang nakakaraan, ilang buwan meron ding similar case, ibang ruling ninyo.
Ngayon, binaliktad nyo. Kasi nga, may bagong na-appoint na conservative. Dati kasi, yung namatay na pinalitan nito, liberal. Kaya yung 5-4, pero alam mo maganda sa Supreme Court, siyam lamang ang kanilang justices. Sa atin, 15. Ang dami ano. Doon, 9 lang. Yung dati yung ruling kasi, 5-4 in favor nung restriction. At this time, 5-4 in favor against the restriction. Sabi ng grupo ni Kumu, ba't yun naman kami ni-join? Nilift ko na nga yung restriction. Kung baga, mutin academic na yan. Wala na kayong basis. Sabi naman ng Korte Suprema, hindi. Kasi, pwede mo naman ibalik Nilift mo lang, pero pwede mo ibalik. So, naroon pa rin ang constant threat. Nandun pa rin yung banta. Paano kung bigla mo ibalik? Baka too late. Yun. Alam po ninyo, in connection with this, I remember, meron tayong mungkahe dito Kasi may sense naman yun. Like for instance, sabi ng Korte Suprema, at sinabi ko na rin ito sa ating, tatandaan nyo, may binanggit tayo na yung Grand Hyatt, owner doon, si Alfred T. Sabi niya, laki-laki ng hall, 1,000. 1,000 ang pwedeng pumasok dito. Bakit naman hindi po pwede yung 20 o 30? Oo nga naman. Kaya, dapat yung restriction mo depende sa size. Ganon din sa simbahan. Yun din ang sinasabi ng Korte Suprema ng Amerika. 1,000 na pwedeng pumasok doon. Patapos gagawin mo lang 10 at 25. Para kasiwa naman. Mali nga naman. I remember, meron din ako mungkahe doon sa mga gustong magsimba. At saka, suggestion ko sa mga simbahan. Didagdagan na lang natin. Kasi, di ba, pag Sunday kasi, ang misa, kung di tayo nagkakamali, baka 3 beses lamang So, palaging puno yun. Sabi natin, ba't di mo gawing every hour meron kang misa at merong social distancing? Di lahat makakasimba pa rin. Di po ba? At saka nga yung mga malalaking simbahan o malalaking sambahan. Kagaya nung umattend po ako ng wedding nitong ni Trixie Jafar, kay Benson Q. Kasama po kasi namin ni Asik Chris Roman, yung si Trixie doon sa Digong 8888 hotline. So, naimbitahan po kami dalawa na umattend ng wedding, ng isang araw. Ang laki ho nung Iglesia ni Cristo, chapel. Ilan lang nandun, ilan lang kami doon, baka wala pa kaming 30 doon pwede naman. Pwede naman talaga So, bakit natin ililimit yung attendance to only 30 when it can accommodate about 1,000 attendees? Hindi po ba? Ayan ang sinasabi natin, kailangan meron tayo ng sentido común din sa pag-restrict. Pareho hindi ba yung kinikwento ko sa inyo na yung isang araw? Negative sa Germany, pagdating dito, nag-positive. Subsequent, 2 swab test negative. Pero, hindi pa rin natin pinauwi. Pinagbayad natin ng 50,000 doon sa isang hotel. Na pwede namang pinauwi na yun. Dahil nag-swab test na nga, nag-negative. Parang nag-false negative lang doon sa pangalawa. Yun yung tinatawag natin, kahit si Secretary Duque, minsan hindi na ginagamit yung mga isip yun, siguro, ganun po ang gawin natin. Sana maging aral itong desisyon ng Korte Suprema. Ilang minuto pa ba tayo? 2 minuto na lang. Siya nga pala, yung anti-terror bill, ang dami na nag-file ng petitioner. Meron na pong order ng Korte Suprema na magkakaroon na ng oral arguments. Pero matagal pa itong oral arguments. Kailan ba ito? November, inilabas yung
panawagan na magkaroon. Kung hindi tayo nagkakamali, kailan ba? Kailan magagawin to? Ang preliminary conference po nila sa November 26. Ayun preparasyon dun sa oral arguments na hinihingi ng mga petitioners regarding dun sa legality nitong Anti-Terrorism Act. Sana mapabilis na matapos na yung issue yan. Sa totoo lang, pero hindi na tayo magko-comment. Anyway, nasa sa Korte Suprema na Ako nga hindi ako naniniwala na kailangan pa ng oral arguments yan. Kasi, you're practicing, you should know what I'm talking about. Dahil, yun naman sasabihin mo dun, pareho rin ang mga sinabi mo dyan sa petition mo at doon sa sagot naman ng kabila. Paulit-ulit lang yun. Tatagal lang